Meron na naman pong magandang banat etong si Ramon Tulfo kay Sara Duterte. Minsan medyo pumapabor tayo sa mga katulad natong si Tulfo. Ano ho? Alam niyo naman ang background na natong isang ito. Pero sa puntong ito, mukhang tama siya. Sabi niya, pag nagsinungaling daw kasi etong si Sara Duterte, na huling nagsinungaling, kasi sa puntong ito sa panahong ito, napakadali na lang naman talagang ma-pinpoint yung mga taong nagsisinungaling. At yan sila, etong mga kampo na sa Sara Duterte. So sabi niya, lying under oath is one of the grounds for impeachment. So, kaya pala ganon ang ginawa na sa Sara Duterte. Pero una ko nang nakita na plano talaga na yan itong si Tambaloslos na asarin, inisin ang mga kongresista. Pero yun nga, itong committee na ito, itong Committee on Good Government and Accountability, Public Accountability, syempre magbibigay yan ng rating kung ano man yung naging result ng hearing na yan. At sabi nga nung chairperson na itong committee na ito, gagawin niya kung ano ang dapat. Gagawin niya kung ano ang tama dahil trabaho lang. Totoo naman. So yun pala, lying under oath, ulitin natin, is one of the grounds for impeachment. Yun daw kasi ang plano na itong mga kongresista, ipagpalagay or agad tumbukin na siya ay nagsisinungaling. Okay. Pero yun nga, matagal na naman kasing sinungaling itong isang ito. Pero balikan natin, uli, yung kuno nga ay pag-refuse na lang sa Sara Duterte na mag-take ng oath. Sabi na daw si Ramon Tulfo, napaka-estupidong dahilan ang sinabi niya. Aniya, ang resource person ay di kailangang manumpa. Dahil ang totoo niyan, pag ikaw daw ay resource person, you are as good as a witness then. Yun sana, medyo hindi lang masyadong na paliwanag ni Joel Chua, yung chairperson na itong committee na ito. Sabi pa na itong si Ramon Tulfo, abogado ka pa man din, Sara Duterte. Paano kaya nakapasa ng bar exams etong isang ito? Dahil yun nga, kung titignan niyo po, napakababaw ng kanyang argumento na kuno ay resource persons kasi ang turing sa kanila as invited guests bilang resource persons nga at hindi witnesses. Kaya, hindi siya nag-take ng oath. Siguro yun yung nakita niyang butas, meron akong naisip na paraan para asarin etong mga kongresista. Sige, patuloy niyo pong gawin yung ganyang sistema, yung pang-aasar, pang-iinis sa mga kongresista dahil siguro naman alam niyo sa sarili niyo kung sino-sino na lang yung mga kaibigan mo dyan. Alam na kung sino at bilang na sa daliri. Hindi po ba kayo kinakabahan sa puntong yan? Good luck!